Si Chris Benoit yung nagpalabas sa akin sa locker room. Parang automatic naman, sige, lalabas na lang ako. Laking tao rin nun. Hindi, tsaka kinakatakutan sa backstage si Benoit. Tsura kasi niya, alam mo yung parang mauupa. Kala mo talaga, parang itsura parang papatay ng pamilya. Oo, kala mo papatay ng pamilya. Ex-prisoner siya eh. Juvenile. Juvie ba siya? Juvie. Pero kahit na. Tapos ang kaso niya, mugging. Ano? Mugging ba? O robbery? Di ko alam, basta... Robbery, oo. Tapos paano nahuli si Booker T? Kasi after yung mag nagganon muna siya. Batang edge pa to. Okay. Parang nagsha-shower. Pinasok ni JBL sa shower room. Tapos sinabon niya yung likod. Parang wala namang cancer sa laro. Lahat maayos. Wala na. Wala na. Eh, ano ba yung bully mo sa FB daw? Parang wala naman. Sarap Hindi, meron siya yung nagsabi sa akin to, yung parang nainis. Welcome to Pinoy Wrestling Reviews. Saan ang mga Pinoy wrestlers nagre-review at nag-uusap about matches. Bumalik ulit ang dalawang guest natin. Dalawa sa mga pinakamagaling na wrestlers sa FPW. Tama! Si Joshua Levista and ECX. Nag-chat GPT kami kasi kanina parang nabanggit na alam mo nabanggit natin kanina yung may backstage issue. Kita Miz ata yun. Oo, yun. Tapos napaisip ako na, what if pag-usapan natin yung mga backstage issues sa locker room na naisip namin. So, eto sa list, number 1, since nabanggit ko na si David, sa mga hindi nakakaalam, so hindi raw siya pinayagan sa locker room noong 2006 to 2010. 4 na years na bawal ka sa locker room. Dahil, eating chicken over someone's bag was the final straw. He had to change in the hallway for weeks. Deserve niya ba? Pero ano ba yung Gano'n nag-trip karaming lang chicken? siya? Ha? Nag-trip lang ba siya nun? Hindi, eating chicken over. So parang nagtapon lang eh. Parang nagkalan. Parang sobra yung parusa naman na yun. Ano ba nangyari? Like, gano'ng karami yung kalat? Like, may crumbs ba na madami? Depende Ganun. ba? Depende sa... Natapunan ng sauce, gravy. baka may sauce, di ba? Natapunan ng gravy, ganun. Sabihin natin ano lang, crumbs lang. Kung crumbs sa akin, sobra yun. Sobra yan. Oo. Crumbs lang yun. Tsaka depende. Kung talagang sinadya niya para gaguhin niya talaga tas hindi sila okay, hindi sila like tropa ni nung may-ari. Si ba may-ari nung bang na yun? Chris Benoit. Chris Benoit. Oo. So kunyari, hindi naman sila tropa, tapos parang burat lang siya dun. Tapos ginawa niya yun. So feeling ko yun pwede. Pwede niya pang reasonable pa yung naging ano sa kanya, 4 sanction years. sa kanya. 4 years. Pero di mga nagsasabi na na hindi pala talaga si Miz yung naglagay nun. Tapos, Lagay yung nakusunadahan eating lang siya. over daw. Oo, pero parang may ibang reports din na parang Sabotage yun. pero pinagtitripan lang si Miz. Pero feeling ko, Ganun. parang yun yung last straw. Feel ko may ginawa siya, parang hindi na siya gusto ng Oo, locker room prior. Eh. Parang ganun eh. Ganun yung dating. Alam ko may attitude talaga si Miz dati. Kasi parang nabanggit niya sa promo yun versus Enzo Amore. Na parang makinig ka sa akin kasi galing ako dyan. Parang nire-real talk na si Enzo Amore dun sa promo na ang daming galit sa'yo. Makinig ka sa akin. Kasi nangyari sa akin yan dati. Kaya ako parang umayos, ganun. So, I guess Coming from me! Galing. I guess nag-work naman talaga in Miz's favor. Yun. Kasi, ayun, parang regardless of kung totoo ba siya or hindi, na siya talaga yung naglagay ng manok dun sa bag ni Chris Benoit. Ang end result nun ay naging sobrang respected member of the locker room si Miz eh. So parang eventually. naayos yung niya eh. Parang in a way, test of character na rin yun for him. Parang sige, paano ka magre-react kung pinagbawal ka naming mag-BS sa labas, sa locker room. Bawal ka mag-BS for 4 years. Tingnan natin kung ano magiging reaction mo. True enough, maganda yung naging result kay Miz. Sobrang respected din niya ngayon. Pero feel ko ang nangyari doon. The fact pa na naging wrestler siya dahil sa reality show. Parang Hindi yun nag-sit well parang hindi ka with na... the vets. Feel ko yun. Pero, hindi kasi alam ng lahat na nag-indie wrestling din siya. Ganun ba? Nag-indie wrestling. By the way, si ECX, Alam ko sobrang yan, boy. Miz fan pala yan. So,
parang pag-graduate na siya from, reality TV. Nag-indie siya. Hindi ko alam. Sa New York. Hindi. So, New York. muna siya, reality show. Dapat, before nung reality, wait na ba? Reality show na Tough Enough ba? Hindi. Okay. The Real World. Okay, akala ko Tough MTV. Enough. MTV. Tapos, hindi ko na ma-place ng tama kung saan talaga sa timeline yung indie wrestling siya. Pero totoo. Hindi ko alam. Indie siya for a while. Parang doon siya Pero too much yung punishment na yun. Ako hindi agree. Kahit sabihin mo kahit sauce. Kahit sabihin natin chicken na may sauce. Pwede naman may story. Kung yun lang missing na talaga, diba? kung yun lang talaga ang pinagbasihan nila, hindi talaga deserve yun. Tapos, ang meron daw silang rule, hindi na nilagay dito, na kung sino yung nagpatanggal sa'yo sa locker room, siya lang din yung magpapabalik sa'yo. Si Chris Benoit yun. Namatay. pero, wait. Sabi na, mamaya po yun! Kailan ba namatay si Chris Benoit? Wait, ba't tayo tumawa? 2007. 2007, okay. Oh. Nakalagay dito, from 2006 to 2010. Ayun! Kaya di siya nakapasok. Still, 1 year. Sabihin natin 1 year, di ka pinabalik dahil natapunan ka lang ng chicken. Baka siya nakabalik, nag-Ouija board sila sa Punta sa yes. Yes, pwede no. Should we bring him back? Well, kunyari, ako si Miz, tapos si Chris Benoit yung nagpalabas sa akin sa locker room. Parang automatic naman, sige, lalabas na lang ako. Nakita ko rin nun eh. Hindi, tsaka kinakatakutan sa backstage si Benoit. Tsura kasi niya, alam mo yung parang mauupa. Kala mo talaga, parang itsura parang papatay ng Oo, pamilya. kala mo papatay ng pamilya. Diba? Yung itsura lang naman. Oo, Hindi ko itsura lang. sinasabing ganun siya. Eto na! Makakancel na kami. Makakaskill na tayo, gagi. I am the maestro, Kari Nueva, and I'm asking you to like, share, subscribe, para marami namang comments tong tatlong to na nag-trying hard na magka-art, na hindi sila magka-art. Ako yung mo naman, paano sila mag-like yan? Takina. Hindi, dito mo. This is James Idol Martinez. Hindi, gagawa ko part yun. Hindi, isang Yung ganun comment ko kasama sa record yun. So magkakat pa tayo, hindi na. Rekta na to. Yun na yun. Oo. Like lang kayo. Basta, you know how art goes. Like, share, subscribe, and make a backflip, make something turn. You know the drill is art. Kali Nueva. Okay, number 2 dito sa list. JBL. Bullying was an open secret. So sabi, ito yung mga examples. Publicly showering people with soap. Ay, ko. Ito yung... Ito muna. Yung... May alam ako kwento niyan. Si Edge. Ano pa to? Batang Edge pa to. Okay. Parang nagsha-shower. Pinasok ni JBL sa shower room. Tapos sinabon niya yung likod. Teka lang pwede ko siya makita, pwede nga okay lang. Basta nagpaalam siya. Okay lang ba Hindi. siya? Alam mo yung nagtitrip lang? Rice mo nang ilikod mo. Hindi, bigla pumasok, sinabon daw yung likod. Pinasok niya? Pinasok siya sa shower room, tapos sinabon yung likod. Ganun. Okay. Parang- May naisip kong pinasok eh. Tapos? Alam mo, gano'n, kunyari, ito, ayan, naliligo, ganyan. Tapos bigla na lang may gumagano na kamay sa likod. Ako matatawa lang ako. Feeling, depende kasi, baka kung nagtitrip ka lang, alam mong nagtitrip lang to. Feel ko, Oo. Pero JBL yun, JBL to na, hindi pa JBL, Bradshaw pa. Na bigotilyo, gets. long hair. Kikilabutan ka eh. Sa bagay. Hindi ko pala sinasabi na okay yun Sinasabi ko, pag sa akin ginawa, Matatawa ka. matatawa lang ako. Ay, Tawa ka tawa. lang. Okay, sasabunin namin likod mo. Actually, ano yun favor yun kasi tangina, hirap ako umunti yung likod ko pag nagsasabon Next time. Tapos bitawan mo yung sabon. Hindi ko alam yun Hindi ko alam yung sabon kwento ni Edge na yun. Pero ikaw, sa tingin mo, hindi, mga malala nga yun, lalo pag walang concept. Oo. Mas malala pag sinabon na puwet mo. Oo, gano'n mo. Pag kasabon, biglang may... Alam niyo yung nangyari sa ECW? Yung sa one night stand. Yung Oo. nag-brawl. Oo.
Si Blue Mini. Ay, oo. Pinagsasapak niya ng totoo na may suot siyang mga singsing. Oo. Parang 4 na singsing yata yung 3. Basta ganun, hindi lang isa. Pagka-cut ng camera kay Blue Mini. Patok-patok yung mga ni Blue Mini. Oo. Pero, May resibo. intense yung resibo nun. The loudest Totoo. chair shot. Stevie Richards yun. Oo. Ah. Nung sunod na SmackDown, nagka-match si JBL tsaka si Blue Mini. Okay. Tapos yun, nag-interfere yung Blue World Order. Stevie Richards, Si Stevie Richards yung gumawa. siya yung Siya nag-chair yung, shot. Ba't hindi si Blue Mini? Pero nag-moonsault si Blue Mini. Sober, Wala na. sober Siya si Blue Mini. Blue Mini Over panalo. siya. Oo. Ano yung binase nila yung storyline na yun sa binugbog? Oh, pinair shot siya ng malala. Ang lutong nun. Pasok yung ulo niya dun sa Oo, eh. upuan. Hardcore Holly, pay your dues. Taken too far. So, ang scenario, multiple wrestlers said he tried to test people physically. Known to go into business for himself, no major punishment, but no main event trust either. So, paano niya tinetest exactly yung... May idea ba kayo kung paano niya tinest Ang Hardcore? naalala ko agad dyan na example, yung nung baguhan pa si Brock Lesnar. Oo. Sinandbag niya yung powerbomb basically. Oh. Pero ang ending nun, nabalian siya ng leg. Sino? Si Hardcore Holly. Ah. Kasi sinandbag niya eh. So mali yung Nabagsak siya ni coach Brock. yung bagsak. Oo. Na hindi kasalanan ni Lesnar kasi siya yung sandbag. Oo. Ngayon, Pero kung iisipin mo, he tried to test people physically. Parang it doesn't sound that bad. Pero, Ano ba yung Pero details? siguro yung way mo kung Oo. paano i-test. Ano ba yung details? Ano yung ginagawa? Eh ngayon, hindi nakalagay. meron kasi ako napanood, yun nga yung parang talagang ni-stamp niya ng sobrang lakas mali sa yun. mukha. Yun. Yung tough enough nga ba to? Tough Yung enough. bago pa lang, talagang binubugbog niya eh. Yung mga backlogs, talagang bigay na bigay talaga eh. Tapos may parang, naalala, parang may bruises yung trainee after. Just necessary. Kasi bakit, wala naman nangyayaring ganun sa mga wrestlers sa main roster post-match na may mga masasamang tama sa mukha after. So parang, ito ba yung excuse niya dito, di ba? Yung para sanay ka na sa main Kumbaga roster. parang wala pa yun sa mga na-experience sila dun sa sa show na mismo. Ayun nga, kasi nga, sila, reality. This is tough enough to, di ba? Tough enough. Pero may ginawa si Hardcore Holly, Chris Benoit, Eddie Guerrero na nagustuhan ko na. kay Daniel Puder. Daniel Puder. Kasi ang kwento, Kurt Angle tapos Daniel Puder. Nag-shoot wrestling. Tapos si Daniel Puder nilagay sa Kimura Lock si Angle. Totoong Kimura Lock na babalian talaga ng shoulders si Angle. Tapos ngayon, hindi nagustuhan sa backstage. Pinin na lang. Tapos hindi nagustuhan sa backstage. So, come Royal Rumble. Entry number 1, Eddie Guerrero. Entry number 2, si Chris Benoit. Entry number 3, Daniel Puder. Chinap nila ng chinap. Tapos, entry number 4, Hardcore Holly. Ano ginawa? Tatlo sila, parang unicorn stampede ng chop. Pagpapalitan sila, panay chop na Not that bad. Pero yun nga, I mean, nagustuhan ko yung ginawa nila ron dahil dun sa attitude na pinakita ni Daniel Puder. Na doon ako kumampi kay Hardcore Holly na manggulpi ka ng rookie. Parang know your place, ganun. Pero alam mo, kung yun yung resibo mo, is i-chop ka, I think it's not that bad. Depende kung Ang sino dami, yung magbibigay. Still, may kasalanan ka pa rin, di ba? Pero sige, re-resibuhan natin in a professional way, which is the wrestling way, which is chop. Di ka naman ma-injure sa chop. Masakit, masakit. Pero para sa akin, hindi naman humiliation. Parang hinumble nila si Daniel Puder na... Oo nga. Kasi hype si Daniel Puder na MMA fighter to, kayang manggulpi ng mga wrestlers kasi skilled talaga. Galing UFC. Pero sila ginawa nila. Yun nga, walang offense eh. Hanggang na-eliminate eh. Bago pa rin siya. Which is yun nga, parang maganda yung ginawa nila na yun. Pero sabihin natin, re-resibuhan mo na
papile driver mo tapos botch na, ano yung unang leg lang? Ay, di, Gago, pangit yun, delikado pangit yun, naman. pangit. yun. Yan yung ano, yung sabi ko, kung chop na maayos, I mean, that's, Hindi, kaya para sa akin, positive yun yung ginawa. oh, niya. magandang klase yun. Oo. Na parang justice siguro. Hindi siya something na negative. Ang hirap, tangan pangit nun, una leeg. Di ba? Bakit nun? Chris Jericho versus Goldberg. Ito. Narinig ko na to. Maganda. Kaya, Nanalo Kaya si ba yung Chris next yung Jericho. tuhan? So after Goldberg kicked Jericho during a match, Jericho confronted him backstage, put him in a front face lock. Triple H had to separate them. Both confirmed it publicly years later. Pero di sinabi nila dito kung sino yung nanalo. Pero, ang nanalo si ano, di ba? Jericho. Jericho. Paano niya nalaman? Yun na, sa mga interviews. Mga, Sa mga mga Reddit din yun. Mga kwento sa Reddit na parang nangyari ata, choke out si, si Goldberg, chinok ni, ni tapos, Jericho. Hindi niya nagustuhan. Napatawa. Hindi, parang yun yung doon nanalo si, I gets. si Jericho sa totoong away nila. Sinakal niya si Goldberg, chinok niya ng, rear naked yata. Parang, Ang liit ni Jericho, tapos banda ni Goldberg. Parang wala siyang takot. Brock Lesnar, yung kanina, yung pag-usapan natin, kinonfront niya si Brock Lesnar. si Jericho parang matapang talaga sa backstage. Oo. I mean, in real life, gano'n. Pero alam mo yun, Vet. kaya mo yung matapang, pero kaya mo bang, hindi kaya niyo back it up. Kaya niya. Jericho, Apparently, oo. di ba? Sa real life naman kasi, si Goldberg, athlete siya, NFL, ganun. Pero wala naman siyang combat, rin. Jericho rin, wala. Ano ba siya? Well, nanalo siya. Oo. Wrestling? Hindi, possible na Nanalo siya. baka sanay sa street fight. Baka si Raulo nga si Jericho, Oo. no? Sanay sa mga real life brawl, ganun. Kung rockstar ka ba naman? Booker T versus Batista. Ay, narinig ko na rin. Sige. Real backstage fight after tensions built up. Batista allegedly threw Booker into a wall. WWE kept it quiet but talent confirmed it later. 2006, so ito yung champion si Batista. 2006. Ano yung... Sino yung tinrow sa wall? Booker Booker T. T. Oo. Ang nabasa kong kwento, years ago, si Batista yung lamog eh. Oo. Siguro dahil dito, siguro yung nag-provoke. Ba't mo ako tinutulak? Tapos saan nagsintukan? Oo. Tapos panalo si Booker T dyan. Bugbog yata si Batista. Isa rin yun. Ano kasing laban mo sa... Saan? 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 Sa ano? Lakas ng African American. Then, tsaka ano siya, ex-prisoner siya. Juvenile. Juvie ba siya? Juvie. Pero kahit na. Tapos ang kaso niya, mugging. Mugging ba? O robbery? Di ko alam, basta... Robbery, Tapos paano nahuli si Booker T? Kasi after niya nagganon muna siya. Nag-spinaruni muna. Uy! Ito na yung police. Ay, sorry. Pero si Batista wala rin siyang fighting. Ha? Batista wala rin siyang fighting. Nag-bouncer siya dati. Bouncer siya. Tapos nag-ano rin siya, nagkakarnap siya noon. Ay, Oo! Delinquent siya nung bata siya. Nagkakarnap siya, nagnanakaw ng mga stairs. Akala ko nag-stereotype kayo naman kasi Pinoy. Uy, hindi. Okay. I mean, Hindi, totoo. Oo. Nagnanakaw siya nung medyo rough childhood talaga si Batista. Pero, I guess, nung nangyari yan, nung incident na yan, parang first world heavyweight title run kasi ni Batista to eh. So parang King Booker pa to, no? Grabe pa yung boost sa ego niya, di ba? So, I guess may ganun. Parang ito, yung role ni Booker T dito, parang, hinumble niya si Batista, basically. Parang wag siya umasta ng ganun sa locker room. Si Booker T parang ano rin talaga yun eh. Parang siya rin yung, feel ko siya yung locker room leader. Kasi parang meron ding story na CM Punk tsaka Booker T. Talaga? Di ba alam? So, sabi ni CM Punk, I'm the new locker room leader now. Linisin niyo yung mga, tawag yung gamit niyo, ganun. Tapos parang si Booker T, nakalimutan yung reaction ni Booker T. Hindi niyo ba narinig to? Hindi pa. Parang si Jericho nagkikwento nito ah. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Ayan. So, may interview yun. Dati ba, meron bang sino ba yung locker room? Parang lang locker room Si leader. Jimmy. Jimmy ba? Yung locker room leader. Si Jimmy, Si Jimmy. nung bagong balik tayo as FPW. Si Jimmy yung talagang vocal na company call na, tawag na kayo lahat. Ganun. Tapos, siya yung parang
kahit sa group chat pag may nagmo-motivate sa training na, ba't konti pa lang yung yung mag-a-attend, yung naglilista. Ayaw niyo bang mabook? Ganun si Jimmy nun, parang ganun. Ayaw niyo bang mabook sa show? Ganun siya. Pero ngayon, parang walang ganun no? Kasi parang walang kailangan subayin. May established na kasi na na coaches like si Ralph, Yun din. si Mike. Yun. At saka, maganda yung battle cry ni Jimmy noon na paulit-ulit yung sinasabi na build this house right. Nangyari naman. Oo nga naman. Tapos, kunyari, malapit na yung show. Habang nagko-conditioning. 2 weeks! Yeah! 1 week na lang Bigay niyo lahat. Pati ngayon, wala si Jimmy. Ina mo, si Idol. Ikaw yung nagtutulog. Ikaw yung wala ngayon. Asan ka? Inaayos yung Ducati. Oo nga pala. Pero wala nga, parang wala rin need Kasi parang wala namang cancer sa laro. Lahat maayos. Wala na. Wala na. Ay! Bahala na kayo kung sino yun. Kung sino yung nawawala. Kung sino hindi nyo na nakikita. Hindi na makikits yan. Hindi na makikits yan. Hindi nyo makikits yan. So CM Punk, and then wala na Wala na. Walk out firing. Vince McMahon specific. Kasi kung wala nang ganyan, pumunta rin tayo sa local. Mag-local naman tayo. Local na tayo? Oo. Pwede. Kasi meron bang naging meron pa kayo naisip na backstage? Wala na nga sila dito Hindi nangyari mismo. Hindi na sumama sa PW. Ay, ito. Meron akong naalala. Itong taong to, galit na galit siya. Hinahanap niya yung Pocari Sweat. Kasi parang sinasabi niya na kapag iniinom ko to, di ako napapagod, di ako nagagas. So ngayon, nawawala. Kasi usual ang trip sa kanya, pag trip pa tong taong to, tatago yung gamit. Tatago yung mga gamit. So ngayon, bad trip siya, nawawala yung Pocari Sweat niya. Hindi na makita, nagwawala siya. Until na may naglabas, sabi ko, ako yung sabi ko, ito, Pocari Sweat to. Parang nasa gilid mo natakpan mo. Sa gilid, kasi meron din yung Pocari Sweat. Akala niya pinagtripan, pero na-relocate ko lang. Ginawa ng taong yun. Ayoko na ito. Pinapato-bato niya yung Pocari Sweat. Ito yung time na to, nakatungkod pa ako nito Injured pa ako nito. Nagre-recover pa ako. Okay. As in, first time niya ako nakita ulit. Tapos nandun ako nun sa backstage nun. Binato niya yung Pocari Sweat. Sa harapan ko. Tapos ako parang pumitik din ako. Ba't saan mo binabato? Nabarin ka sa kanya. Gumanon ako nun. Tapos parang siya, siguro parang nagulat siya. Ay, pilay nga pala. Pero feeling niya ba, ikaw yung... Hindi, parang doon niya lang talaga binato sa harapan. Okay, nagkataon na nandun ka. Tapos parang ako tumaas din yung boses ko na, ba't saan mo binabato? Ganun. Tapos parang ako nun, medyo nag-init din yung dugo ko na, ano ba to? Ako ba pinagbibintangan mo? Nakatungkod na nga ako. Parang ika na nga ako Pero mag-ride. kaya mo, hindi ka paghihinalaan kasi nga nakatungkod. So, iinisip mo. Di porket nakatungkod ka, di mo pag-tripan. Pero kung nasa isip ko na nung time na yun. Kasi ako yung pagbubuntungan nun. Parang... Papaluin mo ng stick mo. Parang kahit tuloy ako sa'yo, tara game, suntukan na lang tayo. Kasi parang na-offend ako na... Ba't ako? Bakit sa harapan ko? Ako ba yung tinuturo mo may kasalanan? Ganun. Tapos yun, parang... Tapos tinapon yung baso, sa basurahan. Bumalik siya, tinapon yung sa basura. Sa basurahan. Sumalubas siya ulit. Sino yan? Sino yung mga nawala? Si Idol, gago. Tapos, sabi ko sa kanya, in-explain ko sa kanya, gago wala nag-trip sa'yo, pareha sa'yo may Pocari Sweat. Baka, alam mo yun, naiinuman ko yung sa'yo or naiinuman mo yung sa'kin. Kamusta ba siya kamusta siya nung nag-start na yung show? Kasi, after company, pumesto na ako sa commentary, hindi ko na Sino alam. kalaban niya ng show na yan? Robin? Parang Robin. Ay, hindi si Robin. Si Roxy Reeves. Quattro. Okay. Pero feeling ko okay na kasi nung start pa na start after ng pre-show. Pag start nung show, nag-promo pa ako nun sa ring Tapos lumabas siya. Doon yung parang ang storya, nagbati kami, ganun, yakap niya ako, ganun.
medyo good mood na siya eh. Ah. So feeling ko okay na pala. Hindi, ano yun, kinausap ko yun. Binasa ko kaagad. O, tita mo, magdadrama-drama ka dyan. Sa sigilan ko, wala namang may kasalanan. Pero ngayon, galit na galit ka kasi wala na eh. Pag yun yung pinili mo yung emotion, parang hirap na ibalik. Tapos doon tumawa na siya. Nag-make sense ka, parang gagalit-galitan ka lang ngayon kasi parang di mo na mabalik yung ano eh. Ang bilis mag-switch. Di mo magagawa agad yun eh. Naging normal idol na siya agad. Naging Ang normal. weird nga na nagagalit si Jimmy, no? Weird Pero- makita galit siya. Pero, Wait lang. Nung nagalit siya no, nung time na yun, di ko siya tinake seriously. Tumatawa lang ako. o ganun ka naman lagi eh. Kahit may tatawang nababadrip na, tumatawa ka pa rin. Wala lang. Di naman ako yung ano eh. Di naman ako yung may kasalanan kung ba't yung bad trip eh. Kayo, ano pa meron pa kayong mga backstage stories? Hindi kami nung PWR pa, well, immature pa kami. May mga kalokohan kami ginagawa during inuman after show. Meron to, kabatch namin siya kabatch naman namin, so parang friend na rin namin, gano'n. Tapos, nagiinuman kami sa poblasyon. Lahat, buong roster, ganyan. Tapos itong tao na to, nakaupo siya, kita namin yung puwet, nakaupo siya. Lalaki to Nakaupo siya, tapos nakalabas yung puwet niya. Parang nakababa na yung Kita na yung kuyukot. Oo, yung kuyukot. Tapos, parang kami, lasing na kami. Diba, kaya natin lagyan ng barya sa puwet yan. Hindi niya mapapansin. Yung isa sa amin, nilagyan ng barya. Natapos yung inuman. Ano ba rin? Hindi namin nakita na gumanon siya, na kinuha niya yung barya, or parang nagalit siya. Pumasok sa loob, no? Wala! Hanggang natapos yung inuman, wala. Hindi niya alam na may barya sa puwet. Umuwi na lang siya, hindi siya nagtaka. Oo! Ba't di ko matandaan to? Gagay ko, yun eh. Gago kayo ah. Hindi ko maalala kung ikaw naglagay, o si Kendrick o si Trian, basta ano. Hindi ako yun. Pero ako yung nakaisip ng idea. Ang lahi kong nakikitaan ng puwet ng kuyukot si AB3. AB3 pa to? Si AV3. Hindi siya, hindi. Eh, kabatch namin. Kabatch namin. Hindi ko Hindi pala si ano to. AD3. Si Ken? Hindi namin gano'n, sobrang bait nun. Hindi naman issue eh. Hindi naman siya issue eh. Backstage issue. Pero sige, tuloy. Sino yun? Wala na siya eh. Wala na. Hindi siya... Kaya kayo na-statement na nabubuli kayo eh. Kabatch naman namin yun. Di off sa ano, pero di nyo alam na kung ano yung naisip niya. Uy! Speaking of bullying, sila yung mga nagreklamo ng bullying, yung mga bully talaga nun. Shut up na ako dyan. Pero sige, gusto mo ba ituloy? Kasi ako wala akong alam dyan eh. Wala akong alam. Pwede mo naman Sige, go. So, yun, parang during... Meron to after inuman. Don't name names na lang. Oo, after show pala. So, inuman kami, ganyan. Sa ano pa to? Sa Metro Walk pa ata to, ganun. Or likod ng Metro Walk, sa Pasig. So, nakaupo na kami. Ano pa ako noon? Referee pa ako. Tapos, kasama ko yung, may mga bootcamper, yung mga young boys, ganyan. Parang nauna kami dumating doon. So, nakaupo kami. Pwede ba i-describe yung tao na involved? Ano sila? Like top guy ba? Ano ba? Jobber ba to? Ano ba? Top guy, So, top guy, okay. Nag-champion. Champion, okay. Oo, Tapos, ang nag-champion. problema na nag-champion. So, pagdating nila, wala silang upuan. Okay. Bigla siyang nagsabi na, yung mga hindi wrestler tumayo. Okay. Bigay niyo yung upuan sa mga wrestler. Na nasa public place na tayo, nasa inuman na lang. Pinapaalis kami ng mga referee, young boys, ganyan. Tapos kami nun, parang angas na ito. Kala mo talaga kaya niya sa totoong buhay. Kaya yung bulungan na namin. Pressure ka naman nun? Hindi pa, referee. Referee pa lang. Pero umalis ka. Oo, kasi nagsabi. Hindi raw wrestler, hindi raw wrestler nun. Ang dami rin bully. Meron pa, kasama ko yung girlfriend ko nun. Tapos, inuman, ganyan. Ganyan din. Referee rin ako nun, time na yun. Ang nangyari, parang nag-CR ako. Pagbalik ko, yung mga vets, parang kinakausap yung girlfriend ko na nung time na yun, na parang tinabihan sa upuan. Which is okay. Okay lang. Depende kung ano yung pinag-usapan. Eto nga. Okay. Nung pagdating ko, bigla silang alisan. So bakit?
ba't kayo biglang umalis kung wala kayong ginagawang masama? Parang ganun. As in, ba't ang pagkakita ko doon, nagtaka ako, bakit kayo nag-aalisan nung dumating ako? Bakit nyo kinakausap siya nung wala ako? Pero alam ba nila na kasama mo siya? Oo. So Ito pa nga, may sumigaw pa ng, may sumigaw pa na sa akin ng, Hokage, gumanon. So iniisip ko, baka lang naman, hindi nila gusto sa'yo personally, pero willing akong makilala tong girlfriend mo. Pero hindi naman to the point na maging predator. Di ko alam, pero possible siya. Di ba? Or knowing, Medyo weird. mas kilala mo siya. Medyo weird. Weird Yung siya. ganung pangyayari na lalapitan nila pag wala si Kuya at pagdating ni Kuya alis. Bakit? Kasi kung gusto niya lang naman makilala yung tao, di kausapin niyo nandyan si Kuya. Anong issue? Kasi Good kung point. ba't kayo alis, so sabihin may something, may tinatry kayong gawin. Asan ako niyan? Nandun ka rin, lasing ka na nun, basag ka lagi. Ikaw yun, yung kumakausap sa girlfriend niya. Okay. Ako pala si Miss Go. Tas yung taong nagpaalis nun sa upuan yung kinukwento ko kanina, kasama siya dun sa kumakausap. Anong naging relationship niyo nung tao niya? Wala, iwas sila sa akin nung hindi sila parang... Hindi, kahit nung alam mo, pag nag-training or backstage, Wala hindi kayo nag-uusap. Hindi, more on parang coach to student lang, ganun. Ganun yung tingin mo sa kanya nun? Ganun sila sa akin nun. Kahit nung wrestler ka na? Hindi na. Tigas na ako nun eh. So nung nagbago na naging wrestler ka na? Pero knowing them, sila lang yung madalas sa biberoan lang din. Patago na lang. Ganun. Kumbaga pag casual lang nung wrestler na ganun. May na-witness ako. Ito, isa sa mga coaches sa PWR. Tapos, main roster na tong isa. Hindi makapag-backroll yung isang roster. Parang hirap talaga, ganun. Ginawa niya, kinuha niya yung ulo. Sabi niya, mag-backroll ka. Tapos binagsak niya ganun. Nag-whiplash yung ulo Yun? sa mats. Yung ring nun, boxing ring pa eh. May foam lang yun, pero walang shock Manipis. absorber yun. Sobrang nipis. Napapangiti ako kasi parang iba yung pagkakasabi mo ng back roll. Parang back roll yung pagkakasabi mo kanina. Pag backroll ka. Back roll. Back roll ka, back roll. Racist. Racist ka. Racist. Siya ba yun? Siya. Parang di ba yun yung pagkakarinig mo, sinabi niya? Or back roll talaga siya? Back roll talaga. Back roll. Hindi ba back roll? Hindi. Ewan ko. Pisti ka ha! Ako, hindi man ako fluent in Yawanese. Yawa ka, mag-backroll ka. Pisti ka, patanga-tanga ka ha! Backroll eh! Wala. Hindi naman ako nabully. Kahit nung nag-PWR training ako. Ikaw, may bully ba sa FPW? Parang wala naman. Sarap Hindi, meron siya yung parang nagsabi sa akin to, yung parang nainis siya sa'yo na. Naalala ko yun! Ano to? Alam to. Sobrang work na work siya dun sa match ni... Ikaw ang kwento. Sa kasi parang, Practice ani match. dyan, tas hila ko nun. Practice match kami dyan. Tapos parang naka-resolve ako. Di ba nakubad ako nun? Kabadya. Tapos sabi sa akin, parang inihekel ako ni Brahma. Sabi ni Brahma, magubad ka nga, mahiya ka. Magdamit ka, mahiya sa kalaban mo. Tapos binato niya sa akin yung damit ko. Sinakaganon ako. Ay na yung t-shirt ko napunta sa ganito. Ay na yung kitang-kita sa video yung mukha ko, nag-iba yung aura. Tapos napikon ako, ginanong ko na lang yung damit. Pero pag nanonood kasi ako ng practice match, sobrang grabe ako ma-work. Sobrang grabe emotions ko. Parang fun talaga eh. Fun talaga. Pero ang ganda nga lalo pag nangihekel yun nga yun yung masaya. Kaso yun lang talaga, medyo na kasi hindi ko talaga na-expect na gagawin yun sa practice match. Hindi, to be fair, ang gusto kong mangyari doon, pagkahagis ko, yung hindi naman tatama, siguro nandyan lang. Ay na, lumapit siya eh. Andito kami. Gumanot pa sa gilid. Nag-chacho sa akin siguro, the next day ba yun? The next day. Sabi niya, Brahma,
Basahin natin yung exact words. Bra, may sasabihin pala ako about last Sunday. Gusto ko lang maging honest sa'yo na Medj. Di ko lang nagustuhan yung pagbato mo sa akin ng damit. Na-feel ko lang na parang dinisrespect yung practice match namin ni Jan. Wala namang problem sa akin yung Hegel, pero yung nangyari kasi parang hindi naman siya normal. Wala naman akong nakikitang ganun sa mga practice. Ay nga, sinabi mo nga, and even sa show, no blood naman, di naman ako papalag sa'yo. Alam mo yung parang nag-ano siya, yung... Play safe na, ano? Syempre joke lang naman yan. Nag-voice message ako. 3 minutes 28 seconds. Sabi ko, putang, mo, napaka-sensitive mo naman yung sinabi ko sa kanya. Ayun. Agad yung cut. Kasama na to? Kasama na yan, no? Okay. Ayun. So, goes to show na iba na yung kalakaran talaga dito. Lahat nagkakaroon ng healthy discussion. Ayun, binring up agad ni Josh. Tsaka buti binring up niya. Kasi kung hindi niya binring up, baka mag-pile up yan. Pangit, mag-pile up. Ayoko rin ng ganun. Pag may problema, sabihin mo. Kasi minsan, baka, di ko alam na ano pala yun. It's a limit, ganun. Ayoko rin yung ganun. Yung may problema ka pala sa akin, tapos Hindi mo alam. tatahimik ka lang, tapos iiwasan mo ako. Totoo, sobrang pangit. Parang, pag ganito mo na, magalit ka na sa akin in actual, parang sigawan mo na ako or kumprontahin mo na ako. Sabi mo na. Yun, parang, mas gugustuhin ko pa yung parang, since may mali ako, kung magalit ka, reaction mo, sinigawan mo ako, tanggapin ko yun kaysa yung parang, papakita mo na wala, okay tayo, tapos tapos galit ka pala. Kasi iwas, ganun. Parang sa akin... Galit ka ba? Hindi. May parang parang jowa mo. Parang ganun yung... Uy, tatanda na natin. Sabihin mo na. Dahil doon, bigla lang mawala.